Hello, Sumates! Kumusta? Naka-encounter na ba kayo na ganitong problema sa mini sewing machine nyo? Ito yung isa sa problema ng sewing machine na iisipin mo wala nang pag-asa magawa. Lalo na kung baguhan ka lang sa pananahi, talagang malulungkot ka, iisipin mo sira na nga ang makina mo. Dahil kahit anong gawin mo ikot sa handle, ayaw talagang makuha o masungkit ang sinulit sa bobina. Well, worry no more dahil andito si So Simple Nanay para tulungan kayo sa problemang yan dahil ako mismo ay nakaranas nito ngayon. Before I proceed to the tutorial video on how to fix this problem, please don't forget to subscribe on my channel. And also, please do like, comment, and share this sewing tutorial video. So mates, sa 20 years na experience ko sa pananahi, first time ko may experience ang ganitong sira ng makina. I have 6 mini sewing machines and 1 branded portable standard sewing machine. Takot ako magbukas ng sewing machine kasi iniisip ko na baka imbis na magawa lalo masira ang makina. Kaya lang this time wala na akong choice sa kagustuhan ko na maayos ang sira ng makina. Kaya lalakasan ko na ang loob ko. I have to accept the fact na kapag bananahi ka, kailangan din maging mekaniko ka paminsan-minsan. Talagang hilig ko ang pananahi. Nanay ko lang talaga at nagturo sa akin ng pananahi. By the way, kagaya ko, libangan lang din ni mother ang pananahi. At sa tagal na rin ang panahon na nanahi ako, ay natutunan ko na rin ang pag-troubleshoot ng mga sewing problem. And this one is a major problem dahil kailangan na talagang buksan ang makina at kalikutin ang piyesa nito. So dito tayo magpo-focus sa rotary hook which is responsible sa pagkalawit ng sinulit. Nakita niyo ba yung part na metal? Yan ang rotary hook. Yan ang kumakalawit sa sinulid pagbaba ng karayom at hihilahin naman ito ang sinulid sa bobina. Take note, mates, this tutorial video is applicable sa lahat ng mini sewing machine models dahil pare-pareho lang naman sila ng rotary o rotating hook, pareho lang po yun. Ang kailangan po natin gawin ay maitiming natin ang rotary hook sa pagbaba ng karayom. Para magawa natin yan, kailangan nyo ng mahabang pasensya at determinasyon na kakayanin natin magawa ang makina. Ikutin ang rotary hook hanggang sa sumakto sa pagbaba ng karayom. Ang mainis at maubos ang pasensya ay talo. Ganyan po talaga, mates, lalo na at first time po natin magmekaniko ng makina. Kapag nagawa natin to means talaga user-friendly ang mini sewing machine. Ako naman, feeling ko magagawa ko to dahil simple lang din naman ang parts itong mini sewing machine. Meron nga tayong kasabihan na try and try until you succeed. Kapag may tiyaga, may nilaga. Walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Ganon. Aww. 1 hour later. Ayan, malapit na. Nakikita ko ng rotary hook kumakalawit na sa sinulid. Yes! Nakikita nyo ba, mates? Finally, kumawit na rin ang rotary hook sa sinulid. Nice! Pero hindi pa rin po yan final ha, kasi di pa natin nilalagay yung bobina. Pero we're almost finished. Watch and learn na lang kayo, mates, hanggang maging successful ako sa pag-repair nitong makina. Many tic-tacs later. Oh my God! Wow! Yes! Grabe, nagawa ko. Yan ang resulta na may tiyaga at determinasyon. Tandaan nyo, sumita, walang taong nagtatagumpay at sumusuko agad sa hirap at hamon sa buhay. Nakita niya naman, mates, inabot din ako na 1 oras mahigit pero hindi ako sumuko.
Yan ang isang rason kaya tumatagal sa akin ang makina. Dahil bukod sa maingat akong gumamit, ay matyaga din ako magkumpuni ng sira. Ngayon, dahil na-experience ko na magbukas ang makina, nawala na ang takot ko at pangamba dahil madali lang pala talaga ayusin ang mini sewing machine. Kaya sa mga giliw kong manonood na nagbabalak bumili ng mini sewing machine, worry no more, basta mag-subscribe kayo sa aking channel. So simple, nanay, at panoorin nyo lang ang aking mga sewing tutorial videos, siguradong hindi kayo mahirapan sa paggamit ng mini sewing machine. Ganon. Thank you for watching and see you again on my next sewing tutorial video. God bless!